Halos 60 pesos per kilo na raw ang bigas. Akala ko ba 20 ang target? At dahil rice is life, lalagyan ng price cap o limit yan ni President Marcos. Ang regular milled rice dapat hanggang 41 pesos per kilo na lang at ang well-milled rice ay hanggang 45 pesos per kilo. Problem solved? Well, tila mas malaking problema pa raw ang price cap na yan. Let me explain. Unang-una, baka wala na mag-import ng bigas at magkaproblema tayo sa supply. Pagdating pa lang daw kasi ng imported na rice dito, papalo na sa 55 pesos per kilo yan. Sinong negosyante ang magbebenta ng palugi? Sa mga local rice millers naman, ganito ang presyuhan. Ayon mismo sa Department of Agriculture, 20 to 23 pesos na ang halaga ng palay dahil sa mas mahal na bayarin sa patubig, pataba, sweldo sa tauhan, etc. Tapos di ba ipoproseso pa yan, ilalagay sa warehouse, itatransport, kaya dodoble pa yan to almost 50 pesos per kilo. At syempre kailangan tumubo, di ba? Kaya binibenta na nila yan ng halos 60 pesos per kilo. Tapos, again, gusto ng gobyerno na ibenta ng mga magsasaka at retailers yan ng 41 to 45 pesos per kilo. Luging-lugi. Kaya naman nababahala ngayon ang ilang mga ekonomista dahil baka magkaproblema pa ito sa supply natin ng bigas. Posible ring baratin ang ating mga magsasaka ng mga retailers at traders. Kawawang mga magsasaka. Isa rin sa mga posibilidad ay pagkakaroon ng black market. Pwede rin ang mga masasamang loob dyan ay haluan ang regular at well-milled rice ng broken rice na mas mababa ang kalidad. Kaya naman mungkahi ng Foundation for Economic Freedom, babaan na lamang ang taripa mula 35% to 10% para bumaba ang presyo ng imported rice. At itaas lang daw muli ang taripa kapag umayos na ang presyo sa pandaigdigang merkado. Nagsimulang tumaas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado matapos maghigpit ng supply ang India. Ang India ang isa sa mga pangunahing rice exporters, pero sa panahong ito ay nakakaranas sila ng El Nino at kailangan din nilang siguraduhin na sapat ang kanilang supply. Naghigpit din sa exports ang Vietnam at Thailand, ang mga bansang talaga namang pinagkukunan din natin ng supply. Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, sapat raw ang supply ng bigas dito. Pero nagkakaroon daw ng price manipulation at hoarding. Magiging epektibo ba ang price caps? Nako, tingnan natin. But let us know in the comments.